Magandang gabi po muli sa ating lahat, mga kapatid, kaibigan po namin, at patuloy po kami nagpapasalamat una sa Diyos at sa magandang panahon na ipinagkaroon ng ating Panginoon. At ito pong ating paksa na pag-aaralan ay patungkol po sa paano natin malalaman ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ito'y turo lamang ng tao. Mapaglalagyan po natin ng pagkakaiba ang utos ng tao at utos ng Diyos. At ito po ay ating malalaman sa ating pong pag-aaral sa ang balita ng mga katuwang. At ating pong pasisimulan ito sa pangaral po ng ating kapatid na si John. John chapter 7 verse 17 to 18. Sabi po, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian niyaon sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo, at sa kanya'y walang kalikuan. Yan ang sabi po ni Juan sa kanyang pangaral. Makikilala natin ang turo. Kung ang tao ay naghahanap ng kalooban ng Diyos, hahanapin talaga yung tunay, ay makikilala po daw yung turo. Kung siya ay nagsasalita ng kanyang sarili lamang, ay humahanap lang ito ng kanyang kaluwalhatian sa sarili upang siya ay matanyag. At dito sabi dito, sa kanya ay wala, hindi ito katanggap-tanggap na aral dito sa banal na kasulatan. Kasi sa 18, sabi dito, nagsasalitang mula sa kanyang sarili, ay humahanap sa kanyang sariling kaluwalhatian, sa kanyang pagparangal sa sarili, upang siya'y hangaan. Sabi dito, subalit ang humahanap ng kaluwalhatian na nagsugo sa kanya sa Diyos, ang Diyos ang ipinapangaral, siyang totoo. Ang salita ng pinapangaral ay ang salita ng Diyos, utos ng Diyos, siyang totoo, sabi po ni Juan. At sa kanya'y walang kasinungalingan. Kaya nga po dito sa ating pag-aaral, hindi po dapat mahalo dito yung kasinungalingan. Kasi ang balita pong ating pinag-aaralan dito ay ating pong binabasa. Ang balita ng mga katotohanan sa banal na kasulatan. Sabi nga po dito sa unang Korinto 4:6, kapatid na Biggie, po natin, hindi natin ito na ilista kanina, pero ito yung napakahalaga. Unang Korinto 4:6. Napakahalaga ito na sinabi ng ating kapatid na si Pablo. Pakibasa po. Ang sabi po sa unang Korinto 4:6, ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Yan, maliwanag naman po ang sinabi ng ating kapatid si Pablo. Huwag hihigit sa bagay na nakasulat. Kasi magiging palalo po tayo dito, magiging mapagmataas laban sa iba. Nadagdagan natin yung sariling interpretasyon natin, kapatid na dito. Kaya nga po marami. Nakausap ko kanina ko lang nakausap yung sakay ko sa tricycle. Sabi niya, nalilito na nga po ako eh. Nalilito na siya sa mga turo at aral. Sabi ko, madali mo malaman yung turo ng Diyos. Nababasa. Hindi sariling interpretasyon. Binasa ko sa kanya yung tinatanong niya. Yun, nababasa po talaga. Kailangan huwag hihigit sa bagay na sulat yung ating pong ituturo. At magkakaroon tayo ng pagiging mapagmataas. Hinihigitan pa natin yung sinasabi ng Diyos. At napakahalaga po natin malaman ang mga bagay na ito kung paano natin makilala
Kung sino naghahanap ng kalooban ng Diyos, kapatid na Bigay, makakilala niya talaga kung aaralin niya, sasaliksikin ang salita ng Diyos, at susubukin muna niya yung bawat espiritu. At ito nga, kumbaga ito yung isang napakagandang paalala ni Pablo, na makikilala mo yung turo kung siya nagsasalita mula sa salita ng Diyos. Ano po? Yan yung bagay na tinuturo dito ni Juan. Pansinin pa natin ang pangaral po nating kapatid na si Ezekiel. Yan. Kung bakit ba natin itinuturo yung mga bagay na kautusan sa ating pangangaral. Yan po yung gawain. Dito makikilala natin yung mga turo. Ezekiel chapter 44 verse 23. At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan. At ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. Sa 24, Yeah, 24. at sa pagtatalo ay magsisitayo sila upang magsihatol. Ayon sa aking mga kahatulan ay kanilang hahatulan at kanilang iingatan ang aking mga kautusan at ang aking mga palatuntunan sa lahat kong takdang kapistahan at kanilang ipangingilin ang aking mga sabat. Yan po. Yan yung pagbibigay alam ng banal na kasulatan. Kung anong klaseng itinuturo po. Di po ba? Ituturo po sa bayan ang pagkakaiba ng banal at karaniwan. Ituturo yung malinis at di malinis, di po ba? Ituturo yun. Binibigyan ng pagkakaiba. Pagkakaiba ng marumi at malinis. Meron po kasing pangangaral ang banal na kasulatan na pagkain ng mga Kristiyano. Di po ba? May pagkain itinuturo ang Diyos na dapat paglagyan natin ng pagkakaiba. Ayon po sa Leviticus 11, 46-47. Bilang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa tao, ang pagkain ay malinis upang lagyan ng pagkakaiba ang makakain at hindi makakain. Itinuturo po ito ng tagapagturo na tunay na nangangaral sa banal na kasulatan. Binibigyan ng pagkakaiba yung malinis at marumi. At sabi pa po sa pagpatuloy, at ituturo na ingatan yung banal na araw ng Diyos. Yan po yung pagdidiin sa ating pag-aaral. Tuturo po yun. Kasi kasama po yun upang makilala natin yung turo talaga ng Diyos at yung turo ng tao. Pansinin po natin ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pangaral sa sulat po natin kapatid na si Mark chapter 7, verse 7 to 9. Chapter 7, verse 7 to 9. Opo. Sabi po sa Marcos 7 hanggang 9, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng pinaka-aral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang magaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Yan ang paliwanag na ating kapatid na si Marcos. Sa sulat ni Marcos na ang nagsasalita po dito ay ang ating Panginoong Hesus. Pinaliwanag na ating Panginoong Hesus na walang kabuluhang pagsamba nila sa akin. Sabi na ating Panginoon Hesus, walang kabuluhang pagsamba niyo sa akin na itinuturo niyo bilang aral ang mga utos ng tao upang mapanghawakan yung mga tradisyon niyo. Yan po. Yan ang sinasabi upang masunod ang mga tradisyon.
Kaya nga po itinuturo nga dito yung ano ba yung tamang pagsamba, tamang kakainin. Kasi ang tamang pagsamba, ayon po ito sa ating pag-aaral, turo po ng Diyos yun eh. Ingatang banal ang araw ng Sabat. Wala pong mababasa na ingatang banal ang araw ng Linggo. Turo po ito ng tao. Ito po ay tradisyon. Napag-aralan naman po natin yung nakaraan yan. Yan po ay tanda, marka, tatak ng Katolik. At ang bumago ay si Constantino, Emperador. Yan po ay may mga batayan po tayo dyan. Pero yan po ay napakalaga bilang pagkaalam sa bawat isa sa atin. Upang maalaman natin, sabi sa banal na kasulatan, yung turo. Kasi nagkakaroon tayo ng sariling interpretasyon. Ito ang dapat natin pag-ingatan. Yan, sabi pa dito, so patuloy sa Isaiah 8:20. Ang payo ng ating kapatid kung paano malalaman ang turo kung ito ay sa Diyos o nagsasalita lamang ng pansarili, kung may batayan at kung may patotoo, kapatid na din. Sabi po, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Yan po. Kung hindi tayo magsasalita ng ayon sa salitang ito, sa banal na kasulatan, ay tunay na walang liwanag, walang umaga. Pagka po walang umaga, madilim. Di po ba? Yun po ang tinutukoy sa salita ng ating Panginoon. At ito pong banal na kasulatan ay napakahalaga. Ito po itanglaw, ilaw sa paa ng mga taong nanganganlong sa tunay na Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Kaya dito, binigyan natin napag-aralan po natin yung mga bagay na ang pagkakaiba ng utos ng Diyos, utos ng tao, at utos ng tao ay may pagkakaiba po. Sariling interpretasyon na po yung utos na yun. Kaya dapat po nating malaman, mapahalagahan yung pong turo at aral ng Diyos na ibinigay po dito na makakilala natin yung turo. Kung tayo nagdadagdag ng interpretasyon, hindi na po yung turo ng Diyos. Turo po ito ng tao. At muli, kung lulobin po na ating Panginoon Diyos, kapatid na Vicky, tayo po muli ay mag-aaral, panibagong pag-aaral, sa susunod po nating pagkakataon sa ang balita ng mga katotohanan. Muli ay nagpapasalamat po kami sa inyong lahat, sa inyong pong patuloy na pagsubaybay at natutuwa po sa atin ng Panginoon na tayo po ay laging nag-aaral at sana po ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng inspirasyon sa atin po mga napag-aaralan. Salamat po muli sa inyong lahat.